Alam nyo, sa ginagawa nila ngayon kay VP Sara Duterte, sa pang-aapi nila kay VP Sara Duterte, lalo lang po nila pinapatitibay o pinatibay ang mga suporta ni VP Sara Duterte at pinaparami. Dahil alam po natin, ang ugali ng mga Pilipino, kung nakikita natin may isang taong inaapi, inaargabyado, doon po tayo kumakampi. Ayan na nga po si VP Sara Duterte. Inaapi, pinagtulungan. Kaya mas lalong dumadami ang sumusuporta kay VP Sara Duterte at mas marami o dumami ang nagmamahal sa kanya. Nung akala ng mga kalaban nila, mapabagsak nila si VP Sara Duterte, may pababa nila yung mga suporta ng taong bayan, hindi po mangyayari yun dahil mas lalo pong dadami. Dahil nakikita ng taong bayan na inaapi o aping-api na po si VP Sara Duterte. Lahat po binibintang sa kanya, lahat pinupukol sa kanya. Kita nyo? Ayan si Madriaga, confidential fund. Tapos ayan na yung sal-in. Tapos ang sal-in hindi umuubra mo yan. Ngayon may ano na naman, may BIR, gustong buksan yung BIR. Sunod yung ano naman, yung death threat daw niya ni BBM at saka ni Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Iimbestigahan na daw ng NBI. Di ba kitang-kita nyo? Dami, ang dami. Ang daming ang daming ipupukol kay VP Sara Duterte para lang siya ay mapabagsak. Pero ang taong bayan po hindi naniniwala, mas lalo pong naaawa kay VP Sara Duterte ang taong bayan dahil nakikita po ng taong bayan kung gaano kalinis o kamaayos magserbisyo si VP Sara Duterte. Totoong nagsiserbisyo, hindi po korap ang Vice Presidente. Sinabi na po mismo ni VP Sara Duterte na wala siyang ginawang katiwalian. Sinabi niya, wala po talaga. At nakikita naman po natin. Yung sinasabi nilang malaki daw sa yung inflow and outflow din sa umabot ng bilyon. Siyempre, isinama-sama nila pagkwinta yung lumabas na pera at pumasok na pera. Sa transaksyon nila kinukwinta. Siyempre lalaki talaga yun. Kung halimbawa may 1,000 ka, i-deposit mo, di may nakarecord sa transaksyon, 1,000, pasok. Ngayon, i-withdrawin mo sunod na araw, sa transaksyon, may 1,000 na naman ulit, di 2,000 na. Ibinalik mo ulit 1,000, 3,000 na sa transaksyon, pero ang pira mo sa bangko, 1,000 lang talaga. Biruin mo yan, di ba? Transaksyon transaksyon. Labas-pasok na pira. Labas-pasok. Di ba? 1,000 mo. Ipasok mo, sa transaksyon, 1,000 nakalagay. Ngayon, kukunin mo 1,000. I-withdrawin mo. Sa transaksyon, maging 2,000 na yun. Dahil pinasok mo 1,000, labas 1,000, 2,000 na sa transaksyon. Pero ang totoo, 1,000 lang yung pira mo. Ibinalik mo 1,000, 3,000 na doon sa transaksyon. Pero ang pira mo, 1,000 lang talaga. Pinaganon-ganon mo ng labas-pasok mo. Di ba? Tapos ang kwininta nila, transaksyon, inflow and outflow. Malaki talaga. Lalaki talaga doon. Transaksyon yan Pero ang pira mo, 1,000 lang talaga. Ganon. Akala nila mga tao, hindi marunong magkwinta. Kaya yun ang sinasabi ng mga kalaban ni VP Sara Duterte. Lalo na sila Ridon, sila Dilima, sila Diokno. Marami sila. Percy Sindanya. Yan sila. Grabe yan sila. Akala nila, anong isip na sa mga tao? Hindi marunong kumwinta. Di ba? Napakadaling kwintahin Transaksyon. Dapat titingnan mo kung ano ang total na natira na pira, yung total talaga, nandyan sa bangko. Yan ang dapat, hindi yung transaksyon. Ang transaksyon kasi palagari-lagari yan. Magdagdag yun. Siyempre, paglabas mo ng pira, i-record. Pagpasok mo ng pira, i-record. Dahil kung ang pira mo ay kinuha mo sa bangko, ilabas mo sa bangko, tapos ipasok mo ulit, akala nila hindi marunong kuminta yung mga tao Ganon. Tapos sabihin nila may 6 billion si VP Sara Duterte. Transaksyon sa 19 years ba naman, napakatagal na nun. May mga negosyo pa ang mga yan. Grabe paninira nila, Kaso yung paninira nila puro sablay. Puro sablay yung paninira nila. Kaya ngayon, yung NBI na naman, naimbestigahan nga daw yung death threat ni VP Sara Duterte doon sa mga yung 3 na yon. Sa ginagawa nila, lalo po talagang dumadami ang suporta kay VP Sara Duterte dahil kasama na po yung awa. Kasama na po talaga yung awa. Naawa. Nakakapanggigil, di ba?
Kung ikaw, supporter ka ni VP Sara Duterte, manggigigil ka eh. Pag napapanood mo yung mga ginagawa nila eh. Manggigigil ka. Mas lalo kang yung gigil ka. Sige, pagdating sa 2028, tingnan natin, di ba? Ganon ang naisip natin. Ganon ang naisip natin, di ba? Ang tagal naman ng 2028. Nakakagigil na, di ba? Nakakagigil. Dahil nakikita natin eh, grabe po talaga. Grabe po talagang ginagawa nila para kay VP Sara Duterte. Iisa lang si VP Sara Duterte ha. Pero ilan yung mga pumupukol sa kanya dyan? Ang tanong, bakit nga ba nila takot o bakit nga ba sila takot kay VP Sara Duterte na magiging sunod na Pangulo o makakatakbo malang sa 2020? Bakit ba kinakatakutan nila? Diba? Bakit takot sila? Dahil yan, alam nila na babalikan sila. Alam nila na mali yung ginagawa nila. Alam po talaga nila yan, kaya takot sila na magiging Pangulo si VP Sara Duterte dahil alam nila hahabulin sila ni VP Sara Duterte. Hahabulin talaga yan sila. Kaya yan ang kinakatakot nila. Kaya ngayon habang may panahon pa, bumabanat po sila. Gumagawa sila ng paraan kung paano talaga nila mapaalis si VP Sara Duterte. Pero ang problema, laging palpak ang mga ginagawa nila. Bumabalik sa kanila yung mga ginagawa nila. Gaya ng Trillanes, kung ano-ano nang sinasabi, di ba? Is-imlanang nakatanggap do si VP Sara Duterte ng pera, ilang milyon yun. 2011, pero ang is-imlanang nagbukas 2012. Oh, doon pa lang. Doon pa lang sirang-sira na, di ba? Huling-huli na. Yung painting na di umano binigay ni Madraga kay VP Sara Duterte, ayon lumabas ang totoong nagbigay at gumawa ng painting na si Miss Gaisano na siya ang gumawa, hindi at siya ang gumawa at siya ang nagbigay, hindi si Madraga. O huli na naman. Doon pa lang wala na, laglag na yung witness na yan. Isang pagkakamali ng witness, wala na yan. Wala na yan, hindi na yan. Laglag na yan. Kaya ngayon kung ano-ano naman pinupukol sa kanya, ayun na naman. Yung NBI nga, iimbestigahan nila. Grabe mga kabayan. Nakakagigil, di ba? Kahit sino naman eh. Mas lalong naaawa kay VP Sara Duterte. Mas lalong naaawa po. Nakakaawa po si VP Sara Duterte. Pero tingnan nyo, ito ang totoong magiging Pangulo o totoong talagang matibay na opisyal ng gobyerno. Biruin mo, pinagkaisahan pero andyan nakatayo pa rin. Lumalaban pa rin. Kaya talagang nasa kanya na una kay VP Sara Duterte na para sa isang pinakamataas na posisyon. Nasa pagkatao na niya na matibay. Kahit anumang suliranin na papasok sa bansa natin kapag siya naging Pangulo, kayang-kaya niyang gawan ng paraan, kayang-kaya niyang lutasin yan. Kayang-kaya niyang lutasin kasama ng tulong ng taong bayan dyan. Ngayon pa lang makikita mo halos wala siyang kakampi ng mga nasa gobyerno ngayon Parang napagkaisahan siya, di ba? Pero ayan, lumalaban. Lumalaban dahil walang kasalanan ang Vice Presidente, kaya talagang malakas ang loob niya lumaban at tumayo at manindigan sa kanyang sarili. Dahil alam niya wala siyang kasalanan. Pinagbibintangan lang siya, ginagawan siya ng kasiraan. Sinisira ang kanyang reputasyon. Kaya siya lumalaban. Kahit sino naman pag alam mo talaga na wala kang kasalanan, lalaban at lalaban ka talaga. Wala kang kasalanan Bakit ka gagawa ng kasalanan na hindi mo man ginawa? Hindi ka ba magagalit? Hindi ka ba lalaban? Di ba lalaban ka? Ganyan, mas lalong lalakas ang loob mo. Ba't ako pagbibintangan? Kaya tumataas ang buwis natin pag nagbibintangan tayo dahil hindi naman natin ginawa yan. Di ba? Kung halimbawa, pagbibintangan ka ng nakaw, hindi ka naman nagnakaw, di ba magagalit ka? Ipaglaban mo talaga na hindi ako nagnakaw, hindi ako nagnakaw. Ipaglalaban mo yan. Ganon yun. Ganon si VP Sara Duterte. Kaya lumalaban si VP Sara Duterte dahil wala siyang ginawang kasalanan. Kaya ilalaban yan hanggang dulo. At ang mangyayari diyan, mananalo at mananalo po talaga ang katotohanan. Hindi yung mga kasinungalingan na mga gawa-gawa lamang. Ganun po ang kalabasan. At yan, pag nagiging sunod na Pangulo si VP Sara Duterte, hindi nila mapipigilan yan. Hahabulin at hahabulin yung mga yan. Marami dyan.
magsisiksikan sa kulungan ng mga yan, yung gumagawa ng kasalanan talaga. Kala nila mababago nila ang isip ng taong bayan para lang maano si VP Sara Duterte. Hindi na nila mababali ang gusto ng taong bayan na magiging sunod na Pangulo si VP Sara Duterte. Kahit anong paninira nila, wala na pong naniniwala sa kanila. Wala na po. Ang naniniwala sa kanila, yung kanila na lang mga kakampi diyang naniniwala sa kanila. Sila na lang na yung naglulukuhan dyan. Wala pong naniniwala sa kanila. Grabe, grabe. Nakakaawa si VP Sara Duterte. Kaya siyempre pagka supporters ka, manggigil ka manggigil ka talaga na parang ano ka, ang tagal naman ng 2028, sana dumating na para magkaalaman na, di ba? Ganon yun Pero hayaan natin, lalabas at lalabas po talaga ang katotohanan at mangingibabaw ang katotohanan at yan po talaga ang magwawagi. Hindi po magwawagi talaga yung kasinungalingan na yan na puro paninira lamang laban sa Vice Presidente. Pagdating sa dulo, si VP Sara Duterte pa rin ang mananalo at si VP Sara Duterte pa rin ang magkakaroon ng liwanag at yung mga kalaban niya papunta na sa kadiliman ng mga yan.